toxic habits na kailangan ay tinatapon na natin sa basurahan. Gaya nitong basurahan na kasi tibay nito. Number one na toxic habit natin ay yung silent treatment. Pag mayroong hindi pagkakaunawan or mayroong mga bagay na hindi ninyo pinagkakaintindihan, nagsa-silent treatment ka na lang. Ibig sabihin, hindi mo sinasabi, basta hindi ka lang umiinik. Alam niyo, napaka-importante pa din kasi na sinasabi natin exactly what we are really feeling. Yung i-express din natin yung feelings natin, pero of course in a very calming and a relaxed manner, na hindi naman mamasamain agad ng partner mo na biniblame natin sila or something like that. So, mas maganda pa rin na sabi mo, I feel like, no? Assertive statement pa rin yung dapat natin gamitin instead of silent treatment. Pangalawa na dapat na tinatapon natin, na toxic habit natin, pangalawa ay ano, ako na lang ang lahat. Di ba yung gano'n na, ako na lang lahat naglilinis, naglalaba, nag-aayos and everything. Itapon na rin natin yung toxic habit ko yun. Pero, what if, no? What if kung sabihin mo na lang ng ganito? Pwede nyo, na, pwede nyo ba akong tulungan, mga anak, or yung asawa mo man, love? Tulungan mo naman ako kasi kailangan ko ng tulong ninyo. Mas nakakagaan pa rin ang buhay pag nagtutulungan tayo, ganon. So, tawag dito ay nire-rephrase mo yung mga dapat na sabihin mo para hindi maging negative yung effect sa kanila. Okay, ano pa ba yung next? Okay. Anong toxic habit natin na kailangan na rin natin itapon sa napakatibay na basurahan na nito, trash bag nito, ay yung pagsigaw out of frustration. Yes, of course, kailangan natin ma-express yung feelings natin, mailabas natin yun. Pero sometimes kasi may mga bagay na, let's say, no, may mga tao na nagkakatrauma sila pag nakakarinig sila ng sigaw. Lalo may mga bata, no? What you gonna do there is, wag mo lang hintay na mag-pile up yung lahat ng hinanaing mo, lahat ng sama ng loob mo. The moment that you feel something na hindi na okay, sabihin mo at i-feel mo sa sarili mo, recognize, i-validate mo yung sarili mo, it's okay not to be okay. Okay lang itong nararamdaman ko. Ngayon, frustrated ako. Pero darating yung time na hindi ko na ito mararanasan at magiging okay din ako. So, tingnan mo anong mga bagay na makakatulong sa'yo. Help yourself muna. Okay? Tulungan mo yung sarili mo maka-recover. Kung sa tingin mo, yung problema ay tungkol sa management mo ng bahay, eto, kumuha ka ng magandang basurahan na high quality na. Okay? Kahit anong ilagay mong mabibigat ay kayang-kaya. No? So, kailangan natin maging practical, ma'am. Okay? So, yun yung tip ko ngayon.